Food vlogger na malakas ang appeal. Yan si Jello Tuazon. Kahit mga showbiz personalities, nagbabalak matikman siya. Alamin ang kanyang nakakaintrigang kwento. Dito kung saan nagsisiksika ng mga wild at guafu. WTFU! Sino kamukha mong artista? May nagsabi na ba sa'yo na may kamukha kang artista? Yung iba sabi, Jerome Ponce. Wow! Jerome Ponce. Kasama ko rin sa Soldier Heart dati. Hindi kaya si Juan Ponce? Enrique? Si Direk, sino na nakikita mo? Justin De Leon. Wow! Justin De Leon. Oy, alam mo, Justin De Leon, dapat mag-guest ka sa amin. Lagi ko na sinasabi kay Jerry Olea na mag-guest ka. Ayaw mo daw. Justin De Leon, ano yun? Pubadera nung ilang taon. Diba? Si Justin De Leon. Ako na, Yul Servo ba? Wow! Dede. Kailan mo si Yul Servo? Idol din. Oo, in fairness din. Anong hindi mo makakalimutang offer ng bading? Ang dami. Aalagaan. Oo. Pasisikatin. Bakit? Aktor ba yan? O director? O producer? May director. Sino actor yan? Ganun mo. I-blip natin. Tapos mo para hindi mag-lip-read. Libreng mapapanood ang ilan sa mga uncut episodes ng WTFU. Mag-sign up lang gamit ang link sa description box. Hello, this is Mr. Fu at ito ang WTFU at makakasama natin ngayon si Jello de Belen. Kilala mo ba si Jelly de Belen? Ha? Kilalang kilala si Jelly. Mabait din si Jelly. Masarap katrabaho yun. Hindi, ang kasama talaga natin ay si Janice. De Belen. Ang ate ni Jelly. Ang kasama natin ngayon ay si Jello Tuazon. Kamusta ka naman, Jello Tuazon? Okay naman po. Si Jello Tuazon po ay maagang namakla. Sa murang edad ay namamakla na siya. Totoo. Inuulit ko ang tanong. Sa murang edad na makla ka na. Hindi daw. Hindi. Si Jello, ano talaga yan? Ngayon, food vlogger. Wow, ang taray ng food vlogger. Pero bago siya naging food vlogger, ano muna naging trabaho mo? Nag-artista ka noon So, saan ka lumabas? Sa A Soldier's Heart. Ano yan? Teleserye ng ABS-CBN. Ano ka? Ako yung kasama sa mission ni Carlo Aquino. Talaga. So mga mga sundalo? Mga sundalo kami. Talaga. Tapos saan pa? Meron ka ba mga pelikula? Walang pelikula walang pelikula. Sa MMK, Ink of Smile. Kami yung magkakaibigan ni Enchong D. I love Enchong D. Pinagnanasaan ko si Enchong D. Alam naman niya yun. Okay. So, wala mga sexy nung araw? Sexy film? Sexy, wala pa po. Wala pa? Action, drama, romance, fantasy. Bakit natigil ka dyan sa pag-artista? Nung pandemic, tapos sinabay yung pagsasara ng ABS. Kaya nawala ka ng racket. Nawala na ako ng racket. So, anong ginawa mo? Nung nawalan ka na ng racket, saan ka na nagpunta? Anong ginawa mo? Sa Bulacan nag-stay. Bulacan? Anong ginawa mo sa Bulacan? Nagnegosyo na po ako. Anong negosyo? Mga chicharon, fishcaker. Chicharon? Nagbibenta ka, gano'n? Opo. Inumpisahan ko yan. Dahil siguro nagde-deliver ako or na rin may pwesto ka? May pwesto at ako na rin po nagde-deliver. Pero hindi ikaw nagluluto ng chicharon? Hindi inaangkat lang. Gano'ng kalaki yung chicharon? May maliit, may malaki. Gano'ng kalaki yung malaki? Patingin nga. Ito kalaki. Ang laki. Mga pakpak. Talaga? Malutong ang chicharon? Malutong na malutong. May laman? May laman yun. Meron din yung walang laman. Mas gusto ko yung walang laman. Yung parang medyo ampaw. Yung parang balat lang, yung gano'n. Ayoko kasi nung may laman kasi ang tigas. Dati, hindi na ako masyado kumain ng chicharon. Pero dati nung mahilig ako sa chicharon. Tsaka parang doon at ang Bulacan sa chicharon. Totoo ba? Totoo. Kilala ang Bulacan sa chicharon. Talaga. So, diyan, nagde-deliver ka? Opo, sa mga sari-sari store, tapos groceries. Sa mga grocery, sa mga bahay? Hindi mga grocery. So, halimbawa, nag-deliver ka sa isang tindahan, kumbaga reseller siya ng chicharon mo, hindi ka na pinapauwi.
Mag-stay ka na doon sa tindahan. Hindi. Sabi niya, bakit? Ibig sabihin mo, bading. Tapos ang eksena niya, may bandana siya dito, tapos naka-shawl. Alam mo na, yung mga typical na mga na projection ng mga bakla sa pelikula. Naka-shawl, tapos may ribbon siya dito, tapos ang acting niya, uy! Gano'n. Grabe. Uy, dito ka na sa akin. Ganon. Wala. Sure. Wala akong Pero may mga bading na bumibili ng chicharon. Meron din. O sa pwesto, halimbawa, may pwesto ka. Ay, pwedeng daanan ng sasakyan. Oh, yung tapat. O, mabubuksan yung bintana. O. Magkano ka, kuya? May mga ganon. Wala. Wala. Naku, ba talagang artista to talaga sinabi niya, hindi ako aamin. Ever. Itong butters na titikman natin. Hindi pa ako nakakatim ng ganda. So guys, the moment of truth, ito na ang pinakihintay ng lahat. Titikman ko na ngayon ang mga pinagmamalaki ng Mapa Ramen. Guys, meron silang ganito dito. Dahil food vlog ang naisip ko kasi mahilig ka kumain. Oo, mahilig ako. Gano'ng kadalas ka kumain? Mas madalas ka kumain sa gabi o sa umaga? Sa gabi. Sa gabi. Magaling ka bang kumain? Magaling ako kumain. Nakakailang kain ka sa gabi? Mga 5. 5 kain. Talaga ba? Ikaw ba ay may karelasyon ngayon? May girlfriend ka ba? Meron akong girlfriend. Meron. Gano'ng katagal na kayo ng girlfriend? 1.5 year. Talaga. Kailan kayo maghihiwalay? Alam mo, meron ako sa isang show ko, meron akong ginoke na ganyan. Pero, hindi, sa staff lang siya, nakita ko siya sa labas. Ang ganda niya, pogi, tsaka maganda. So, mag-jowa pala kayo. So, kailan kayo maghihiwalay? Ginoke ko lang naman. Naghiwalay mo. Wala na sila. Tapos punta sa akin yung boylet. Appear doon sa show, bagets pa. Pero naghiwalay na sila ng girl. Ano bang hanap mo sa isang babae? Physical. Wala akong hinahanap. Wala kang parang template. Wala. Dapat malaki dibdib, malaki puwet, mga ganyan. Wala. Kung kanino ka ma-attract, ganyan. Pero doon sa mga nakarelasyon mo, kadalasan o iba-iba din? Iba-iba. Kasi mayroon mga iba na ba, laging mestiza. Type to, ba? May isang male personality, lahat na naging girlfriend niya, ang laki ng boobs. So, yun talaga yung pattern niya. May ganun siya. Ikaw walang ganun. Saan puwet? Dahil dyan, may sorpresa kami sa iyo. Dahil marami mga willing na puwet dito. Bakit? Bakit ba pahilig yung mga lalaki sa puwet? Wala, na-attract kami dun. Talaga ba? So, mahilig ka sa puwet? Dahil kumakain ka ng manok. Siyempre. Hindi ako kumakain ng puwet ng manok. Asan ba? Anong luto yun? Kahit anong luto. Adobo, prito. Kumbaga kasama na siya doon sa ibang parts. Tapos pag nakita mo, ay puwet to, ganon. Hindi ako kumakain. Masarap yun. Talaga ba? Hindi eh. Hindi rin ako kumakain ng Adidas. Doon mataas daw yun sa collagen. Hindi ako kumakain ng Adidas. So anyway, dahil dyan, sagutin mo na yung mga tanong. Pero teka lang, nag-food vlog ka, pero sabi nila babalik ka raw sa pag-artista. Opo, babalik tayo sa pag-artista. Saan ka naman lalabas ngayon? Ngayon naman, susubukan natin sa sexy. Magpapa-sexy tayo. So di ba dati hindi ka naman nagpa-sexy? Hindi pa po, puro action, drama. Ngayon, willing ka na magpa-sexy? Ngayon po, willing na tayo. So ano yung Viva Max? Viva Max. Pero nag-shoot ka na, hindi pa? Nag-photoshoot na po kami. So eksena ka na? Wala pang project. Pero, payag ka papakita yung puwet? Lahat po. Lahat? Talagang harap papakita? Payag tayo. Payag ka harap? Talaga? Ganyan naman po pagka-artista eh. So, payag kang pakita harap? Opo. Dahil dyan. Napakita mo na? Hindi ba? Mga kaibigan, ito po ang unang pagkakataon na ipapakita po ni Jello ang kanyang harap. Walang plaster, ha? Pag sinabi ni Derek, walang plaster. Walang plaster. Okay. Siyempre, hindi issue sa'yo kung babae ang eksena. Siyempre, laki ka naman. Actress, okay lang. Walang problema. Paano kung kapwa-aktor? Kahit ano pa po yan, basta... G-film, payag, palag. Po Okay. Sabi ng producer, Jello, mag-isip ka ng sikat na aktor
na gusto mo makapareha, tatawagan namin kasi launching film mo ito. Sinong sikat na aktor ang gusto mo makapareha sa isang maselang eksena na walang plaster? Hindi lang si Coco Martin, dahil busy siya, hindi na niya gagawin yan. At si Jake Cuenca, napakarami na niyang ginawang ganyan. Oh, so, sino pwede mong aktor? Best actor dapat, sikat. Martin Del Rosario. Wow! Perfect! Martin. Del Rosario. Bakit naman si Crush ko yan eh. Oh, bakit si Martin Del Rosario? Kasi pinapanood ko siya dati. Sobrang passionate niya sa craft niya. Talaga. So, nakikita ko sa kanya na mahal niya yung pag-arte. Tapos, nagagampanan niya yung bawat karakter na binibigay sa kanya. Napakaganda ng pagganap niya lagi. So, yun. Gusto ko siya makatrabaho. In fairness, ikaw lang ang unang nagsabi ng Martin Del Rosario. Dahil dyan, anong gagawin mong eksena kay Martin Del Rosario sa isang maselang eksena? Actingan lang naman ito. Anong gagawin mo? Tingin mo? Kahit ano. Kahit ano. Pero ano yung signature move mo na gagawin? Bawa na ano ang eksena, type na type mo si Martin, ganyan. Tapos pinasok mo siya sa kwarto. Anong una mong gagawin? Siguro, hahalikan ko muna siya. Hahalikan mo siya. Tapos? Roromansahin ko muna siya. Tapos? Yun. Dahil dyan, kausapin mo si Martin Del Rosario, sabihin mo yung gagawin mo. Martin, sa pelikulang ito, hahalikan kita, roromansahin kita. Go! Idol Martin Del Rosario. Pag tayo nagkatrabaho, bibigyan kita ng matinding eksena. Tulad ng? Dapat bigyan natin line. Martin, pag nagkapelikula tayo, kiss tayo, kikis kita. Tapos roromansahin kita, ganon. Martin. Teka lang, 3, 2, 1, action! Martin, pag tayo nagkatrabaho, roromansahin kita. Walang halik. Hahalikan kita. Take 2! Isa pa. Dahil dyan. Patapusin lang natin yung alarm. Sige. Para mas malinis ang sabi mo, Martin, pag nagka-eksena tayo, hahalikan kita, roromansahin kita. Gagawin kitang babae. Ganon. Yan ang perfect. Yan ang babae. Reyna. Joke lang. Okay lang. Ano lang naman eh. Hindi naman pikon si Martin. Okay. Ito. Kausapin mo si Martin kung anong gagawin mo sa kanya just in case magkapareha kayo sa isang maselang eksena. Go! Martin, kapag tayo nagka-eksena, roromansahin kita, hahalikan kita. Gagawin kitang... Ay, sorry. Babae. Ulit. Take 2. Sorry. Gagawin kita. Okay. Action! Martin, pag tayong dalawa nagka-eksena, roromansahin kita, hahalikan kita, gagawin kitang babae. Perfect! Diba? Eksena lang naman yun. Eksena lang yun, ilang siyempre. beses naman gumanap na nakakatuwa nga si Martin kasi kahit anong role binibigay sa kanya. Sundalo, macho dancer, bading. Di ba na nga siya sa pelikula ni Direk Jun Lana ba? Nagbabae na siya doon. Trans, etc. Very professional na actor. Ganun sa pag-arte, kahit anong role ibigay sa'yo. Correct. Pati nag-entablado na rin yan. Pogi pa. Anong hindi mo makakalimutang offer ng bading? Ang dami. Aalagaan. Pasisikatin. Pasisikatin. Bakit? Aktor ba yan? O director? O producer? May director. May aktor? May aktor. Merong siya? Manager. Ay, mga buhay pa yan. Wala na ata. Wala na, sino yung wala? Yung aktor wala na? Aktor wala. Walang aktor. Sabi mo may aktor. Sorry. Ay, naku, nag-edit. Wala. Naku, in-edit. Wala. Sino aktor yan? Ganun mo. I-blip natin. Ganun ka gawin mo. Hindi, huwag na ibulong. Sabihin mo kasi, parang takpan mo yung bibig mo. Takpan mo para hindi mag-lip read. Lakas mo. I-blip naman. Ay, hindi. Wala aktor.
Pala aktor. Director, sino? Ganun mo. Ano? Lakas mo para marinig direct. Ibublit naman. Hindi, i-bleep naman yan. Hindi naman ito live. Kailan mo yun? Anong ginawa niya? Noon pa, parang inaya niya akong kumain. Tapos? Sa labas, parang, yun nga. Pero wala nangyari sa inyo? Wala. Hindi naman natuloy. Hindi natuloy dahil bababa ang offer? Hindi. Sino naman yung tapos, ano nangyari? Paano natapos? Wala, nung time na yun, kasi wala naman akong experience sa ganun. So ngayon pag bumalik siya, meron na, okay na. Pwede na. Hindi. Sino yung manager? Buhay pa. Ganun mo ulit. I-bleep naman namin yan. Ini-edit. So, ibig ngayon, halimbawa ngayon lumapit, mas malakas na ang loob mo, mas may experience ka na. Ibig ba sabihin, hindi bukas ang puso mo makipagrelasyon sa bading? Hindi naman sa hindi ko pa kasi siya... So, never ka pa nakipagrelasyon sa bading? Pero, sa tingin mo ba, no yon? Hindi talaga. Babae lang ang gusto ko. Ang tagal, iniisip niya. Wala kasi. As in, wala? Wala eh. Matrona o bading? Matrona, dahil hindi pa ako nakaranas ng bading. Nakaranas ka na ng matrona? Nakaranas na ako ng matrona. Gano'n ka matrona ang matrona? Nung ako ay 18, siya ay 35. Hindi pa naman siya matrona, pero malaki ang agwat ng edad ninyo. Meron na rin palang 40 na karelasyon mo o tinikman ka lang? 40 nakarelasyon, pero saglit lang. Na-try mo na naman pala, di magbading ka na. Na-try mo na, nakadalawa ka nang na may adat sa'yo eh. Bading na lang. Game. Palag. Mukha na yung pandesal o hotdog. Hotdog? But, very good. Yan. Tapos, ilagay mo muna doon. So, Hubad? Yes. Dapat alisin ng buong pads. Alisin, sige. Yan. Di kayo direct. Mas mainit ang mga revelasyon ni Jello sa uncut version ng kanyang episode. Huwag palagpasin. Hanapin ang link sa description box. Invite mo na sila sa iyong social media accounts. Hello guys! Ito nga pala si Jello Tuason at iniimbitahan ko kayo sa aking social media. I-follow niyo po ang Jello Tuason. Ayan po, makapanood niyo yung aking mga pagbablog. At sana dumating yung time na magkaroon tayo ng project dito sa Viva Max. Siyempre sa aking comeback sa showbiz. So sa mga boss natin diyan sa Viva Max, subukan niyo na ako, kuhain niyo na ako. At promise hindi ako mapapaya sa inyo. At roromansahin sila. At roromansahin ko kayo. Maraming salamat naman po sa inyo lahat. Huwag kakalimutan mag-subscribe sa WTFU, sa YouTube, Facebook, Patreon, at syempre sa channelfu.com. This is Mr. Fu, Maganon! Kung babayaran ka na isang gabi, how much? Batibot bago matulog o batibot pagkagising sa umaga? Daliri, dila o nguso? May bading na ba na nagbigay sa iyo ng pera bilang tulong pero biglang humingi ng kapalit?